Sabi nga po natin, carry on. Carry on. Sa Tagalog, magpatuloy. Carry on. Magpatuloy. Amen. So, bago po tayo pumunta doon sa pinaka-core po ng ibabahagi po ng ating Panginoon na salita sa atin, tingnan po muna natin ang 2 Timothy. Ano po ba itong book na to? Yung 2 Timothy po, ang sumulat po ay, alam na po natin kung sino, syempre si Apostle Paul. At si Apostle Paul po, halos kalahati po ng Bible, siya po ang sumulat. Amen? Then si Apostle Paul po, this time, nung sinusulat po niya yung 2 Timothy, ay nasa magandang state po siya. Magandang katayuan. Hindi po siya nasa magandang katayuan. Siya po ay nasa kulungan. Nakakulong po si Apostle Paul this time. Nung habang sinusulat niya po yung book ng Timothy. Habang sinusulat niya po, habang nasa loob po siya ng kulungan, naghihintay po siya. Ang hinihintay po niya hindi po para makalaya siya. Ang hinihintay po niya is yung execution niya. Apostle Paul is waiting for his execution. Kasi alam po niya, this time, this is his end time. Alam po niya na matatapos na po yung buhay niya. Kaya sumulat po siya kay Timothy. Alam na po niya. While waiting po, nag-decide po siya na sumulat ng letter kay Timothy. Bakit po? Kasi si Timothy po, ay siya po yung nakikita ni Apostle Paul na papalit sa kanya. Napapalit sa leadership niya. So, alam naman po natin kung sino si Timothy. Hindi po siya matalino. Hindi po siya graduate. Undergraduate po siya, hindi po siya nag-aral. Si Timothy ay isang bata na mahiyain. Understudy. Siya po. Yan po si Timothy. Sa chapter 1 po, mga kapatid, makikita po natin, kung babasahin po natin sa chapter 1, ang gusto po ni Paul na sabihin kay Timothy ay kung paano niya po i-guard at kung paano niya po protektahan yung gospel na sinulat po niya at ibinigay niya kay Timothy. Yun po yung instruction niya sa chapter 1. Paano mo protektahan, paano mo i-guard, at hindi lang yun, paano mo i-honor at paano mo i-follow yung word ni God. Yun po na yung makikita natin sa chapter 1. At sa chapter 2 naman po, ay mapag-aaralan po natin ngayong araw na ito, yung instruction naman ni Paul kung paano niya gagawin na i-guard, na protektahan, at i-follow yung salita ng ating Panginoon. Yung gospel ng ating Panginoon. At gumamit po ang ating Apostle Paul, gumamit po si Apostle Paul ng 3 analogy, 3 halimbawa po kung paano po natin gagawin ito, kung paano po yung magiging character po natin, magiging ano tawag dito? Katangian po natin. How will we guard and protect the Word of God para magpatuloy, to carry on. Kasi po mga kapatid, itong Bible na ito po, itong Bible nito, bago po natin nahawakan 2,000 years ago, ay nagpasalin-salin na po ito kung kani-kanino. Kung kani-kaninong tao, nagpasalin-salin na po ito, iba-ibang translation, bago po natin mahawakan ito ngayon. Hindi po tayo nakulong, hindi po tayo dumanas ng hirap, hindi po tayo na persecute bago po natin mabasa tong Bible na to. Very easy. Nilimbag, publish, and now we have the Bible with us. Ganun po mga kapatid. So sa chapter 2 po, makikita po natin kung paano natin i-guard and i-protect. And yung 3 analogy or halimbawa na matututunan po natin kung paano po natin gagawin yun
And binigyan po ni Apostle Paul si Timothy ng 3 analogy para po maintindihan niya lalo kung paano niya ba gagawin ito. At ganon din po sa atin ngayong araw na ito, mga kapatid. How will we do it? So yun po ang makikita. Kasi sabi po, bago po natin puntahan po yung 3 analogy na yun, meron po tayong makikitang structure. Sa verse 2 po, balikan po muna natin yung verse 1. Ang sabi po ng 2 Timothy verse 2, chapter 1 po, balikan po natin yung chapter 1. Sabi po dito, ang mabuting kawal ni Jesus. Ang mabuting kawal ni Jesus. So sabi po sa chapter 1, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong na kagandahang loob ni Kristo. Magpakatatag ka sa tulong. Sulat po ito ni Apostle Paul kay Timothy. Sabi po niya, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong na kagandahang loob ni Heso Kristo. At sabi po sa verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo sa iba. So dito po sa verse 2, meron po tayong makikitang structure at strategy. Sabihin nga po natin, structure and strategy. Structure and strategy. What is the structure of this Word of God sa verse 2? Una, sabi niya, ang mga narinig mo sa akin, sabi ni Paul, ang mga narinig mo sa akin. Okay? Sinabi niya kanino? Kay Timothy. And pangatlo, sabi niya kay Timothy, ipagkatiwala mo rin, ipagkatiwala mo sa mga taong may katapatan. And structure 4, ang sabi po niya, at may kakayahang magturo. So that's the structure. Narinig mo sa akin, sinabi ko sa iyo, Timoteo, pagkatapos ay ipagkatiwala mo rin naman sa iba, pero hindi lang basta sa iba kung sino-sino, kundi doon sa mga taong may kakayahan ding magturo. Amen? So what is the strategy? The strategy here is, una, bakit gusto niya itong mangyari? Bakit gusto niya itong mangyari? Yung structure natin, bakit gusto niya itong mangyari? Gusto niya itong mangyari dahil gusto niyang magpatuloy yung gospel. Ayaw niyang maputol na lang dun. Nandito ako sa kulungang ito, hanggang dito na lang. Hindi. Gusto niya magpatuloy ang gospel. Number 2, para hindi huminto sa atin. Para hindi huminto sa atin yung na-receive natin. Para yung na-receive natin na salita ay i-share din natin. Amen. Kaya church, we are not like just a sponge here na nakaupo para mag-absorb. Hindi. Ang gusto ng Panginoon for us, yung mga na-absorb nating mga salita ng Panginoon ay i-share natin. Amen. So sabihin natin sa katabi natin, you are not a sponge. You are not a sponge. Amen. Hindi tayo sponge. Hallelujah. Glory to God. So, dito na po mga kapatid. So, nalaman na natin ang gustong mangyari ni Paul na magpatuloy ang gospel. So, si Timothy ay isa lamang shy boy, undergraduate, very timid, walang parang, kung makikita mo, walang katorya-torya, parang malambot to. Parang ganun. Hindi to batak, hindi to yung mga makikita natin, di ba? Kapag tindigan ng mga lalaki, parang, matindi to. Kayang-kaya nito. Pero hindi ganun, si timid, shy boy. Very shy boy. So sabi, sa verse 3, makikita natin yung mga qualities na gustong mangyari ni Paul para maihanda si Timothy doon sa kanyang gagawin. At sa atin din mga kapatid, makikita natin dapat yung quality natin
para maging handa tayo doon sa gagawin natin. Amen? So sabi po sa verse 3 mga kapatid, makibahagi ka sa hirap. Makibahagi ka sa hirap. Tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. As a soldier. Sabi niya, as a soldier, you need to endure anything. You need to endure. Makibahagi ka sa hirap bilang isang mabuting kawal ni Kristo. Ano sabi? Mabuting kawal. Hindi niya sinabing hindi mabuting kawal. Hindi niya sinabing tamad na kawal. Ang sabi niya, bilang isang mabuting kawal. So dito sa sinasabi niya sa verse 3, si Jesus Christ, siya yung commanding officer mo. Malinaw dapat sa iyo yun, Timothy. Si Jesus Christ ay yung commanding officer mo. Okay? So, bilang commanding officer, nung nag-CAT po ba tayo, pag meron tayong mga officer, lousy po ba tayo? Di ba hindi? Pag lalawsi-lawsi ka, yes sir. O di ba? Yari ka. Dimerit agad. Parusa, push up, 100. Kaya sabi niya, mabuting kawal. At ang mabuting kawal ay ano? Sumusunod sa kanyang commanding officer. Ang mabuting kawal ay marunong mag-please sa kanyang commanding officer. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, when you sign up as a Christian, dapat alam mo, right there and then, na hindi madali ang maging soldier. Na hindi madali ang tatahakin mo. That is why I want you to listen and I want you to see kung ano ba dapat ang maging quality mo bilang isang soldier. Tayo mga kapatid, when we decided to follow Jesus and to become Christian, naging madali po ba lahat sa atin? Naging madali po ba lahat? Sitting pretty na po ba tayo? Naghihintay na po ba tayo na parang si Juan Tamad na nakanganga na lang at Lord, ibubuhos mo yung blessing mo sa akin, alam ko yan. Hindi, di ba? Nung naging Christian tayo, lalo nating naranasan yung mga hardship. Lalo nating naranasan yung mga pagsubok, yung mga hindrances. Naalala ko lang, mga kapatid, meron akong kaibigan sa Pilipinas, way back nung nagbakasyon kami. And he told us, when we are having this conversation, na nakikita niya na we are following Jesus Christ na paano kami naging maayos na mag-asawa, bakit ang gulo-gulo niyo naman dito sa Pilipinas nun? Anong nangyari? So, we told him. So, we told him kung paano at bakit ganito na kami ngayon. Because we decided to follow Jesus Christ. And you know what, church? Sabi niya, ay, ganun. Pero alam mo, paring Matt, when I decided na mag-Christian ako, lumubog ako. Totoo pong kwento to. This is a true story. Sabi niya, lumubog ako, yung negosyo ko bumagsak. Ang daming problemang dumarating. Kaya, lumipat ako sa kabilang relihiyon, sabi niya. Kasi nung nandun naman kami, okay naman lahat. Lahat ng blessing nasa amin. Sabi niya, kaya lumipat ulit kami. Ayun, naglalakad ulit ako ng napakalayo, nakapaa, nakikipagsiksikan, mahawakan lang yung lubid, makatouch lang. Ginawa ko yun. Oh, okay naman. Pero bakit nung naging Christian ako, bakit ganito? Ang daming bumagsak yung negosyo ko. Pero alam niyo mga kapatid, meron akong rinig na isang preaching. Sabi niya, hindi ka talaga gagalawin ni Satanas. Kasi kanya ka na. Sabi niya, bahala ka sa buhay mo dyan, gawin mo ang gusto mong gawin. But, when we decided to become Christian and children and followers of Christ,
doon na dumating. Naranasan nyo yan mga kapatid. It's true, di ba? Doon na dumating dahil gumagawa si Satan ng way para hindi tayo makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. So that is why, sabi niya kay Timothy, your commanding officer is Jesus Christ. Alam niyo po ba mga kapatid, ngayon, when you decided to be a soldier, marami kang pagdadaanan. You need to sign up for it. You need to decide na, okay, I will decide to be a soldier. Iiwanan ko yung pamilya ko, iiwanan ko yung meron ako. Magpo-focus ako dito, magte-training ka, magbo-bootcamp ka. After the bootcamp, i-assign ka, graduate ka, i-assign ka doon sa officer mo. So doon mo pa lamang malalaman kung sino yung commanding officer mo pag graduate ka. Pero in biblical sa panahon ng biblical days, iba noon. Noon ang commanding officer ang hahanap ng gusto niyang maging kawal. Oh, ikaw Pastor Levi, ano bang mga katagian mo? Oh, okay, matipuno, malakas. Ano ka ba? May integrity ka ba? Okay ka ba? So, right there and then, okay, so ito ang sweldo mo, ito ang mapapala mo, ito ang magiging benefits mo. Okay, akin ka na. Noon, alam mo na kaagad. Alam mo na kaagad kung sino ang magiging leader mo. Malalaman niya yung katangian mo, malalaman mo rin yung katangian ng leadership na meron siya. Unlike now, na bago mo pa malaman, mag-aaral ka muna ng napakarami. So, ano ba ang pinapakita dito sa church? Pinapakita dito na sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, when you sign up, alam mo na kung sino ang commanding officer mo. And that is Jesus Christ. At kung makikita natin mga kapatid, sa verse 4, sabi niya, ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. So, ibig sabihin mga kapatid, sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy na, kilala mo na kung sino ang commanding officer mo. Huwag ka nang magbatorya-torya pa sa mga makabundong bagay na mga ginagawa. Kung mahilig ka sa social media, huwag ka nang mag-focus sa social media. Alam mo na, nag-sign up ka sa Christian, commanding officer mo sino? Si Jesus Christ. Amen. So dapat ang gawin mo is to please your commanding officer. At malinaw na sinasabi ng verse 4, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. So mga kapatid, kung tayo ay nagpo-focus sa social media, huwag masyado. Kung tayo ay nagpo-focus sa mga mukamundong bagay na ginagawa natin dito, na wala namang kinalaman sa pananampalataya mo at paglago mo, mabuting kawal ka ba nun? Hindi. Diba? Kung very eager ka at very busy ka sa o-order sa Temu, medyo muna, dapat hindi. Dapat ang pagkabisihan natin is to please our Lord Jesus Christ. So sabi ni, amen. Glory to God. So sabi ni Apostle Paul, yan dapat, Timothy, bilang isang good soldier, huwag kang makiayon sa mga ginagawa ng makabundong ito. Dahil hindi yan pagiging buting kawal. Amen? Amen. Kaya sabi niya, sa halip, sikapin niyang magbigay ng kasiyahan sa kanyang pinuno. Ayan. Ano bang ginagawa natin, church? Actually, this word is more on a challenge to us. Challenge to us and for us to grow. Ano bang ginagawa natin ngayon? Are we doing everything to please our commanding officer, which is our Lord Jesus Christ? Or we are doing everything for us to please our family, our friend, and ourselves?
Naalala natin? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. Every area of our life should be ang pinakauna ay si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Amen? You know what? Gusto rin makita dito, gusto rin sabihin ni Apostle Paul kay Timothy, you know what, Timothy? Andito ako sa kulungan ngayon. Naghihirap ako, naghihintay na lang akong patayin ako. Pero kuminto ba ako? Nagsasuffer ako ngayon, pero umayaw ba ako? A good soldier never quits. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay natin, we never quit. A good soldier never quits. Sabihin niya na sa katabi natin, good soldier never quit. A bad soldier quits agad-agad. Konting problema lang, ha? Ayan na. Konting mga hindrances lang sa buhay, they quit. Because they are a bad and lousy soldier. Wala dito niyan. Amen? Amen. Amen. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, you know what, Timothy? Etong nararanasan ko, it's an honor to suffer. Yes. It's an honor to suffer for the sake of the gospel. Amen. So dapat ganyan din ang attitude natin, church. Amen. It's an honor to suffer, God, for us to share the gospel. When we try to share the gospel, tinatanggap ba kaagad? Hindi, di ba? When we try to share the gospel, ang daming condemnation, ang daming pamamahiya, ang daming rejection. Pakadami. Ito lang. I tried to invite one of my son's classmates' father, and they rejected me. They always reject. But glory to God, kasi dahil tayo mga soldier ni God ay hindi nagki-quit. Pinoy perso ko ng Pinoy perso. Hindi yung pag-message siya kasi nakakaano yung sabihin niya. Ulit-ulit naman ito, nakakabasit na ito. I-ano natin sila, i-pursue natin sila through prayer. Amen. Through prayer. So, it's an honor to suffer for the sake of the gospel. Sabi ni Apostle Paul. Amen? So, dito sa verse 3 and 4, gustong sabihin ni Paul kay Timothy, and nire-remind siya na when you sign up to be a Christian, alam mo kung sino, number 1, ang commanding officer mo, which is Jesus Christ. When you sign up as a Christian, your main purpose is, pangalawa, to please your commanding officer, which is Jesus Christ. Let's open our Bible to Luke 9:23. Alam niyo po, sabi sa Luke 9:23, mga kapatid, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Amen? So when we decided to follow Jesus, Jesus said, kung nais mong sumunod sa akin, kailangan mong itakwil ang iyong sarili. Wow! Ang bigat, heavy. Itakwil mo ang iyong sarili. At ano ba? Pasanin araw-araw ang krus. So church, as a good soldier of Jesus Christ, marami tayong mararanasan. Given na yun. Expected na dapat natin yun. Na marami tayong suffering na mai-encounter, persecution, rejection. Amen. Pero sabi ng ating Panginoong Jesus, itakwil mo ang iyong sarili at pasanin ang cross araw-araw. So it means you need to endure this. Endure. As a Christian, we endure. Amen. We endure for the sake of the gospel.
For the sake of glorifying Jesus Christ, our Savior. Kaya huwag tayong magtataka, church, kung mag-suffer tayo, because it's a part of it. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's a part of it. Learn to suffer. Expect it. Expected na natin yan. Hallelujah. Praise the Lord. So, soldier, good soldier. You need to be a good soldier. You need to endure. Number 2, ano sabi niya? You need to be athlete. As athlete, sa verse 5, hindi maaaring gantimpala ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Oh, hindi gagantimpalaan. Ang ganda ng kaninang awitin natin. You wear the victor's crown. And para ma-wear mo yung victor's crown at gantimpalaan ka, ay dapat sumunod ka sa rules. You need to abide. Hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa alituntunin. You need to follow the rules. So tandaan natin, si Paul na nasa jail, who spent his life for the sake of the gospel, at gusto niya na ilipat ang leadership kay Timothy, sabi niya sa verse 5, you need to follow the rules. Timothy, as an athlete, kagaya ng isang atleta, you need to follow the rules. Kung itong gospel ng ating Panginoon ay pagpapalipat-lipat at maisalin-salin, you need to follow the rules. Dapat hindi ka magkakamali, hindi ka mag-shortcut. Hindi, yung gospel na yun, hindi. Protected with all your life. Dapat hindi yun mababawasan, hindi yun madadagdagan. Follow the rules para hindi ka ma-disqualified. For you to be qualified. Ang pinag-uusapan po dito ay pagpatuloy ng salita ng ating Panginoon. Amen? We need to follow the rules. Hindi nagbabago, hindi nababago, sabi niya kay Timothy. Kahit magpasalin-salin man yan, siguraduhin mo yung pagsasalinan mo yan ay isang matapat at kailangan ay marunong din siyang magturo. So that is why, church, we are here today, not to just sit there. Lahat ng naririnig natin ng gospel, we need to preach. We need to share to others. Amen? Ang tanong, sa pamilya ba natin, na-share na natin? Diba? Minsan, nandyan na sa tabi mo, hindi pa natin na-share. Kailangan i-share natin, church. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Amen. Amen? Amen. So, yun. Alam niyo, church, merong isang kwento, merong isang Russian na athlete, runner. Ang layo-layo ng tinakbo nila. And nanalo siya. But at the end, na-disqualified siya. Why? Kasi sa start ng race, tumatakbo siya. And sa video, bigla siyang nawala. Then nung malapit nang matapos yung race, bigla siyang sumulpot. At nanalo siya. So it means, hindi siya sumunod sa rules. Kahit nanalo siya, hindi naman siya sumunod sa rules, na-disqualified pa rin. So, it is what? Useless. Kaya ganyan ang pinapakita, gustong mangyari ni Apostle Paul kay Timothy. As an athlete, Timothy, kailangan sumunod ka sa rules. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi niya, Timothy, letter niya, ang trabaho mo, your work, is for you to accept. Tanggapin ang sulat na ito at ipamahagi mo sa iba. For you to do that, huwag kang, verse 5, huwag kang susuway sa alituntunin. Follow the rules.
Sabihin mo nga sa katabi mo, follow the rules. Una, as a soldier. Pangalawa, as an athlete. And pangatlo, and lastly, as a farmer. Nakakita na ba tayo ng totoong farmer? Amen. Sino yung hindi pa? Baka hindi pa po. Schedule farmer. So amen. Kung makikita po natin ang mga farmer, gumigising sila ng wala pang araw. Gising na sila. Nagbubungkal, nagbubunot ng mga damo, bubungkal, magtatanim, magdidilig, hanggang sa lumubog ang araw, nagtatrabaho sila. So, ibig sabihin, sila ay tamad. Hindi, masipag. Wala tayong makikitang farmer na tamad. Kasi kung farmer ay tamad, wala nang tumubong mga nila, tinatanim nila. Siyempre, pagkatapos mo bang itanim, tatamarin ka ng diligan araw-araw? Di ba hindi? So, walang farmer na tamad. Sabihin nga natin sa katabi natin, walang farmer na tamad. Amen. Sabi sa verse 6, ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Amen? So ito yung isang sinasabi ni Paul. Dapat, Timothy, maging isang farmer ka din. Maging isang farmer ka din. Farmer na nagtatrabaho. Farmer na nagtatrabahong mabuti. Bakit sabi dito, ang siyang dapat unang makinabang? Dahil, what you reap is what you sow. Kung ano ang tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Alam nga naman, ikaw yung nagtanim, yung kapitbahay yung umani. Di ba hindi? Ikaw, kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Ikaw dapat ang unang makinabang sa bungang iyong pinaghirapan. So that is what Paul is saying to Timothy. Na Timothy, yung tinanim mo, ikaw ang makikinabang niyan. Dahil sa mga tinanim mo, hindi lang pagtanim mo, yan, okay na, tumubo, hindi. Magbe-bear fruit pa yan. Magbe-bear fruit pa yan, dadami pa yan. So kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa atin na dapat ay hindi tayo parang isang vine na hindi namumunga. Dapat namumunga tayo. So when we seed, ayan na naman tayo si seed. When we seed, like this church, it has been seeded here in Qatar. And anong naging bunga ng mga seed? Sino yung mga naging bunga ng seed? Tayo! O sino yung farmer na nagdidilig araw-araw, na nananalangin araw-araw para sa atin? Pastors. So, lalo na, I would like to recognize our Pastor Levi. Pastor again. Diba? And the associate pastors and the elders. Sila yung nag-nurture sa atin. So, ganun ang sinasabi ni Paul. Dapat, Timothy, ganito ka. Magtanim ka para yung bunga niyan, maani mo. At pag naani mo yan, dapat sila din ay nagbe-bear ng fruits. For the gospel to continue. Para hindi maputol. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, as a Christian, dapat ganyan din ang attitude natin. Namumunga rin tayo dapat. Nagtatanim tayo, idinidiligan natin yung tinanim natin, at pag namunga yun, ay kakalat yun. I-share din sa iba. So, for us, for the gospel to continue to carry on, we should be like this. Amen? Amen. As a soldier, a good soldier. Number 2, bilang athlete na hindi
nandadaya, hindi nag-shortcut. Pangatlo, as a farmer na may vision, na alam niya yung tinanim niya ay tutubo at mamumunga. Amen? Para yung gospel ay magpatuloy. That is why we have this church. We have this, not just to sit down there and listen to the word of God. Not just to sit down there and tell yourself, oh, there's a revelation for me. And that's it. Akin na lang yun. Sarilinin ko na lang yun. No. Ang gusto ng ating Panginoon, mamunga rin tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mamunga ka. Mamunga rin tayo, church. Hindi dapat dito natatapos, hindi dapat dito humihinto sa God with us ministry yung mga salita ng ating Panginoon. We go. Sabi nga, di ba? Go and make disciples. Pero dapat meron tayo ng mga katangian to. As a soldier, you endure everything and you please your commanding officer, which is Jesus Christ. Ano? Kung titignan natin, ano yung pagkakapare-pareho nila, church? Lahat sila ay merong disiplina. Lahat sila ay merong disiplina. At dapat, church, as a Christian, when you sign up as a Christian, meron tayo dapat disiplina. We discipline ourselves. Napakahirap, oo. Ako, hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako. That is why every day, when I pray, I tell to God, Lord, give me a courage. Hindi ko kaya to ng ako lang. Tinatamad ako. Totoo yun, church. Nakakatamad eh. That is why we need God in our life. Doon pa lang sa nakikita kong mga librong babasahin ko, nakakatamad. Doon pa lang sa pagdidevotion, nakakatamad. Pero, as a good soldier, we need to do this. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin ay hindi lang for us to reach our goal. Dapat itong church na to hindi lang goal-oriented. Dapat ang church na to ay growth-oriented din. We need to grow. Sabihin natin sa katabi natin, grow. Amen. Hallelujah. So lahat sila ay merong disiplina. So let us discipline ourselves. Hindi natin kaya yan kung hindi natin kasama ang Panginoon sa buhay natin. Kahit anong gusto natin gawin, pagdidisiplina sa sarili natin, we cannot do it by ourselves. Kahit gusto nating baguhin yung mga sarili natin, we cannot do it by ourselves. Kahit ano pang advices ni Pastor at ni Pastora Deng, we cannot do it kung hindi natin kasama ang Diyos sa buhay natin. So church, this is the challenge for us. As a good soldier, bilang matapat na atleta, at bilang isang farmer na may vision, the challenge is, will you abide by the rules? Will you please your commanding officer? Will you plant the seed? Nurture it, diligan, para mamunga? O dito na lang ba magtatapos ang gospel ng ating Panginoon? Ask yourself, church, hanggang dito na lang ba ang gospel ng ating Panginoon? Sige nga, ask yourself. Hallelujah. Amen. Kaya church, alam nyo, amen. May bunga ka. And yung bunga mong yun ay hindi lang, oops, may bunga na ako hindi. Diligan mo, in-nurture mo pa rin. Kaya kasi sabi ng Panginoon, dapat yung pipiliin mo or yung naakay mo ay turuan mo para sila rin ay maging matuto sila at in time sila din ang magturo sa iba. Amen? So, kaya ba natin yung challenge, church? Amen! Ay, wala ka lang na sumasagot na iba. Sabi na iba. Siguro pa ka? Church, kaya ba natin? Amen! Amen.
Amen, kakayanin natin kung kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Alam ko, madali lang magsalita ng amen. Pero in reality, ang hirap. Yes. Ang hirap. Hindi lang report ang sinishare mo, pati gawa. Yes. Kasabay yun eh. Kaya ang hirap, no? Ang hirap maging Kristiyano, hindi madali. Konting-konting mali mo lang. Uy, Kristiyano ka! Ba't ganyan yung nagagawa mo? Uy, Kristiyano ka! Ba't ganyan ka? Di ba? So, kaya natin to, church. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya bago tayo magtapos, church, examine natin yung sarili natin na what is my purpose? And kung alam na natin yung purpose natin, what should be my qualifications? What should be my qualities and character? Ano ba purpose natin? To worship Glorify. God. Glorify God and to worship God. And sabi ng Panginoon, go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So sabihin mo sa salamin mamaya pag uwi mo, hindi hihinto sa'yo ang gospel ni God. Amen. Hindi hihinto. We will go out, we will preach sa internet, sa mga pamilya natin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, ayos na tayo, mga kapatid. Patay manalangin. Hallelujah. Abba Father. Maraming po salamat, Lord God, sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa mga salita mo, Lord Jesus Christ, ay may nababago, Panginoon. Sa mga salita mo, Panginoon, Ano yung sabi niya? ay lagi kaming nare-remind, Lord God, what is our purpose here on earth, Lord God, and what should be our character and qualities. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, na marami kaming kakaharapin, Lord God, na mga balakid, mga hindrances. Marami kaming kakaharaping rejection, mga suffering, Panginoon. Marami kaming kakaharaping persecutions. Pero Lord, as we sign up as a Christian, Panginoon, alam po namin, Panginoon, as the commanding officer, you will not, hindi mo kami pababayaan. You will not left us alone sa battlefield. Tunay nga, Lord God, that everywhere is a battlefield, Father God. Kahit saang sulok, Lord, kahit nasa church, kahit nasa bahay, kahit saan, Lord, is a battlefield, Father God. But as a soldier of God, tunay nga na maraming salamat, Panginoon, at talaga kasama ka namin sa mga battles na ito, Lord. Hindi mo kami pinababayaan, Lord God. Kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. And as an athlete, Father God, turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa mga salitang ibinabahagi namin. Maging tapat, Panginoon, sa mga commandments mo. And teach us to obey, Father God. Teach us to obey, O Lord God. And as a farmer, Panginoon, turuan mo ang aming puso, ang aming kaluluwa, Panginoon, na mag-akay, Panginoon, ng mga kaluluwa, Lord God. Amen. Turuan mo kami, Panginoon, na magturo din, Panginoon, ng mga salita mo, Lord Jesus Christ. At always remind us, Lord God, na hindi ihinto ang pag-spread ng gospel mo. Help us to spread your gospel, Panginoon, sa mundong ito, Lord God. And we can do that if you are with us, Lord Jesus Christ. Hallelujah. And salamat sa challenge, Panginoon. Thank you so much, Father God. We glorify your name. We worship your name, Abba Father. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. In the mighty name of Jesus.
Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church at sa live. Salamat sa patuloy niyong panalangin. Even sa mga sa US kanina, si Rochelle and si Jeric, salamat sa inyong kasama. Patuloy tayong magdalanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God po. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsupport at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah.